lumapit, at uminom. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa John chapter 7, verse 37 hanggang 39. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia at sa English ay New King James Version. Ang pag-aaral po natin ngayon, isang makapangyarihang paanyaya ng Panginoong Hesus mismo. Paanyaya hindi lang sa mga tao noon, kundi para din po sa atin ngayon na nakakaramdam ng pagkapagod, nakakaramdam ng panghihina at pagkauhaw sa buhay. Maraming bayan sa ating bansa nakakaranas ngayon ng tag-init. Nakakaranas ng maalinsangan na pakiramdam at sa ibang lugar po sobrang init ng panahon. Nararanasan din po ba ninyo ito? Yung tipong kahit wala kang masyadong ginagawa, nakaupo ka lang, pero pinagpapawisan ka pa din. Na kahit may electric fan o kaya may aircon, parang kulang pa rin. Mainit pa din. Kapag ganyan po ang panahon, ang karaniwang hinahanap ng katawan natin ay tubig. Isang presko, malamig na inuming tubig na naghatid sa atin ng instant relief o kaya kaginhawahan ng pakiramdam na kapag dumalo yung lamig ng tubig, nawawala yung panunuyo ng ating lalamunan. Nare-rehydrate yung ating katawan at nakakaramdam tayo ng cooling effect o kaya nagpapababa ng temperatura ng ating katawan. At nakakatulong din po na magising yung ating pakiramdam, mawala saglit yung ating pagod. Sa madaling salita po, para tayong nabubuhayang muli. Sa katotohanang nakakaramdam tayo ng uhaw at pinapawi natin ang ating uhaw sa pag-inom ng tubig, meron pang isang malalim na katotohanan na hindi lang katawan natin ang nakakaramdam ng uhaw, kundi pati o maging ang ating kaluluwa ay nauuhaw. Nararanasan din po ba ninyo ito? Na sa kabila ng komportable ninyong buhay, or sagana sa material, sagana sa financial, pero nakakaramdam pa rin ng parang may kulang. Parang walang totoo at malalim na kapayapaan at kakontentuhan. Parang nauuhaw na hindi kayang pawiin ng malimig na inumin. Kung nakakaramdam po kayo niyan, spiritual check-up ulit tayo mga kapatid. Maraming mga tao ngayon tila hindi nakakaramdam ng matinding pangangailangan sa Diyos at hindi nauuhaw kay Kristo. At kung makaramdaman po ng pagkauhaw, sinusubukang pawiin yung uhaw sa pamamagitan ng maraming maling bagay na iniisip nilang yung tagumpay, yung pera at kayamanan, maging yung kapangyarihan at mataas na estado sa lipunan at katanyagan, pati mga sexual pleasures, o iba pang mga pansamantalang mga bagay, yun yung iniisip na magbibigay kapupunuan o kaya magbibigay kasiyahan sa uhaw na nararamdaman sa loob. Minsan po, ang problema hindi dahil walang maiinom na tubig, kundi maling source o mali po yung pinagkukuhanan natin ng maiinom. Sa kabuuan po, malinaw ang katotohanan. Nauuhaw maging yung ating mga kaluluwa. Sabi nga po ng psalmist sa Psalms chapter 42 verse 1 at 2, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? My soul thirsts for God, for the living God. Pag-aralan natin kung paano matutugunan ang tunay na uhaw ng ating kaluluwa. Ang nakasaad sa mga pangunahing talata na ating tatalakayin nangyari po sa huling araw ng dakilang araw ng pista o yung on the last day, that great day of the feast. Sabi po sa John chapter 7, dito sa verse 37, ng huling araw ng dakilang araw ng pista. Mahalagang maunawaan po natin yung konteksto ng talatang ito.
Ang tinutukoy na pista ay ang pista ng mga tabernakulo o yung sukot, isang mahalagang kapistahan ng mga Hudyo kung saan po ginugunita nila yung katapatan ng Diyos sa kanila sa ilang at yung patuloy na provision ng Diyos sa kanila. So, yun yung sineselebrate nila dyan. Sa panahon na yan o sa okasyon na yan, merong isang kilalang ritual na ginagawa ang mga Hudyo. Yung bang kukuha sila ng tubig mula sa pool of Siloam, tapos ibubuhos nila yung tubig sa altar bilang simbolo ng panalangin para sa ulan at panalangin para sa pagpapala sa kanila ng Diyos. So, ibig sabihin, yung buong kapaligiran ng piyesta ay nakatuon sa tubig, nakatuon sa buhay, at nakatuon sa provision mula sa Diyos. So, sa tagpo na yan, sa piyesta na yan, ang mga tao po nagdiriwang. Ang mga tao umaasa sa provision ng Diyos. So, busy sila, may celebration sila, may tradition sila. Sa tagpo po na yan, may paanyaya ang Panginoong Hesus. Isang makapangyarihan at isang seryosong paanyaya sa buhay, sa tunay na kasiyahan at kakontentuhan, at sa walang hanggang kasapatan sa piling ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Gaano kaseryoso yung invitation ni Hesus sa mga tao? Pansinin po ninyo ang tagpo dito na sa mismong pagdiriwang nila, piyesta nila, sa mismong kasagsagan ng panrelihiyong selebrasyon nila, ganito po yung ginawa ni Hesus. Si Hesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, Jesus stood and cried out. Si Hesus ay tumayo at malakas na sinabi. Jesus stood and said in a loud voice. So, tumayo si Hesus, nagsalita ng malakas. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa tagpong may pagdiriwang, may celebrations, may piyesta. Pagpapakita ng seryoso at malakas na imbitasyon para sa lahat. So, may invitation ang Panginoong Hesus, pero may kondisyon. Kailangan muna nating kilalanin na tayo ay nauuhaw. That our soul thirsts for God. Kailangan muna nating kilalanin na ang ating kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Yan po yung kondisyon. Ang unang punto ng ating aralin, ang kalagayan ng tao. Ang sino mang nauuhaw. Muli, ang uhaw po dito, hindi sa pisikal lang, kundi sa espiritual na kalagayan ng tao. Sa tagpo po ng Panginoong Hesus, ganito yung malakas na sinabi ng Panginoon. Tuloy natin sa yung basa sa verse 37. Kung ang sino man, if anyone, ibig sabihin, yung spiritual na uhaw na pinag-uusapan natin dito, maaari palang maranasan ng lahat. Maaring maranasan ng sino man sa atin. Kung ikaw man po ay mayaman, kung ikaw man ay mahirap, kung ikaw man ay bata sa ngayon or may edad na, lahat tayo maaaring makaramdam ng tila vacuum o kaya puwang sa puso na naghahanap ng magpupuno o naghahanap ng kasiyahan o kasapatan. So kung ang sino man ay nauuhaw, maaring uhaw sa tunay na kapayapaan o kaya uhaw sa kapatawaran ng kasalanan o kaya uhaw sa tunay na kahulugan at layunin ng buhay or maaari ding uhaw sa presensya ng Diyos. Kung ang sino man ay nauuhaw, alin man sa pagkauhaw, isa man doon o lahat man sa mga yon, yun yung inner emptiness na meron tayo na hindi agad natin naunawaan at hindi natin agad maipaliwanag pero totoong nararamdaman at totoong maaring maramdaman ng sino man sa atin. Kung nakakaramdam ka ng pagod sa loob, kung nakakaramdam ka ng lungkot sa loob o kakulangan sa loob, yun bang parang
hindi ka nasasatisfy o kaya pakiramdam mo parang may kulang. Kahit okay naman yung buhay mo, parang may puwang, parang may hinahanap yung puso mo. Maaring sign po yan ng pagkauhaw. So huwag mong i-ignore. Maaring sign yan ng pagkauhaw. Huwag mong babaliwalain o kaya palitan ng mga pansamantalang bagay na akalain mo yung mga pansamantalang bagay na yon ay yun ang pupuno sa mga kakulangan o kaya yun yung papawi sa panloob na pagkauhaw mo. Again, spiritual check-up. May paanyaya sa iyo ang Panginoong Hesus. Paalala din po na hindi lahat ng tao nakakaramdam agad ng uhaw dahil yung iba po nasanay ng mamuhay sa kasalanan. Nasanay ng mamuhay na malayo sa Diyos. Nasanay na sa pag-aaliw ng sanlibutan o kaya nasanay na sa maraming pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi nararamdaman na nauuhaw. Pero ang totoo, kahit hindi maamin, lahat po ay may uhaw sa loob. Bakit tayo nauuhaw? Dahil tayo po ay nilikha para sa Diyos. At kapag wala ang Diyos sa buhay natin, may kulang, may puwang. May pakiramdam ng kakulangan. May uhaw at hindi ito kayang punuin o pawiin ng mundo o ng mga bagay dito sa sanlibutan. At kung ang totoong kalagayan ng tao, ng bawat isa, ng sino man sa atin ay nauuhaw, ano ngayon yung solusyon? Kung ang sino man sa atin ay totoong makakaramdam at nakakaramdam ng pagkauhaw, kanino tayo dapat lumapit at ano ang dapat nating gawin? Sa kasunod na punto po o bahagi ng sinabi ng Panginoong Hesus, ang paanyaya ni Kristo, lumapit at uminom. So, malinaw po yung solution sa pagkauhaw natin. Ang Panginoong Hesus nagbigay ng malinaw din, direkta at personal na paanyaya. Isang invitation na hindi komplikado. Isang paanyaya na abot kamay ng sinuman sa atin. Abot kamay ng bawat isa sa atin. Pakinggan po natin ang malakas na sinasabi ni Jesus mula sa ating main verse. Lumapit siya. Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya. Pumarito, come. Hindi sinabi ni Jesus na, o dyan ka lang, nauuhaw ka, standby ka lang, huwag kang gagalaw. O kaya ayusin mo muna yung sarili mo. Maging karapat-dapat ka muna bago lumapit. Hindi ganon. Dahil ang sabi po dito, let Him come. Ito yung dapat din nating makita. Merong kang responsibility. Kailangan yung personal mong desisyon. Hindi kusang nangyayari na mawawala na lang bigla yung uhaw mo. Kailangan mong tumugon sa paanyaya ni Jesus. Kung ang sitwasyon, nauuhaw ka, tapos may tubig sa harap mo, may tubig inumin, kailangan mong lumapit para makainom. Kasi gaano man kadami yung tubig, gaano man yan kalinis, gaano man yan kalamig, gaano man yan kapresko, hindi yan kukusang mapupunta sa'yo, hindi yan kusang lalapit sa'yo yung tubig na yun. Bagamat nauna na inalok na uminom ka, pero hindi kusang lalapit yan. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong tumugon sa paanyaya na uminom. So mga kapatid, lumalapit ba tayo kay Kristo? Diba nag-spiritual check-up tayo? Lumalapit ba tayo kay Kristo? Hanggang ngayon, malayo pa rin tayo. Ang pagkakaroon po ng malapit na ugnayan at matibay na relasyon sa Diyos ay hindi lang po yung pagkaalam ng paanyaya, kundi tumutugon sa invitation. Dapat nilalapitan. Kapag narinig, hindi sapat na nalaman nating may paanyayang lumapit tayo. Hindi dapat tumutugon tayo. Nilalapitan natin. Kanino tayo lalapit? Sabi ng Panginoong Hesus, lumapit siya sa akin. Let Him come to me, sabi ng Panginoong Hesus. So, tamang direksyon, tamang landas, tamang daan, tamang pintuan.
Yun yung lalapitan. Hindi sa sistemang panrelihiyon, hindi sa tao, hindi sa gawa ng tao, kundi si Jesus lamang ang solusyon sa uhaw natin spiritually. Saan ka po lumalapit kapag tila nawawala yung kapayapaan sa isip at puso mo? Kanino ka lumalapit kapag may problema ka? Kapag nababalisa ka? Kanino ka lumalapit? Kung hindi po kay Kristo, hindi ka masisiyahan. Kung hindi ka kay Kristo lumalapit, hindi ka makukontento. Sabi pa dito ng Panginoong Hesus, at uminom and drink. Hindi pala sapat na nakarinig ka, nalaman mo yung paanyaya at lumapit ka. So, hindi sapat yun. Bagamat yun yung mga pasimula pero hindi sapat. Dahil kailangan mong uminom. Ibig sabihin nito, yung drink, tanggapin mo si Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya bilang Siya ang tagapagligtas at Panginoon. Kailangang ipamuhay mo ang Kanyang mga katuruan. Sundan mo ang Kanyang mga halimbawa at panghawakan mo ang Kanyang salita. So mga kapatid, kahit hawak mo na sa kamay mo yung tubig inumin, pero kung hindi mo pa din yan iniinom, mananatili pa din yung uhaw na nararamdaman mo. Ganyan din po sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin. Sa ating pong pagkaalam sa katotohanan, sa ating pong pagkaalam sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos, tatanggapin natin, isasabuhay natin yon. Hindi sapat na alam na natin, kundi kailangan nating magdesisyon. Ipamuhay natin. Sa talatang ito, ang paanyaya po, malinaw na bukas sa sinuman. Bukas kahit kanino. May invitation para sa lahat. Kaya lang po, hindi lahat kasi tumutugon. Ang iba ayaw lumapit. Narinig na nila may invitation ng Panginoong Hesus. Lumapit kayo. Lumapit siya. Yung iba ayaw lumapit. Kung lumapit naman, mali naman yung nilalapitan. At yung iba, kung lumapit naman, ayaw namang uminom. Kung may pagod sa loob natin, kung walang kapayapaan sa isip at puso natin, at kung tila may kulang sa puso natin, pakinggan natin, may paanyaya ang Panginoong Hesus. Lumapit siya sa akin at uminom. Huwag mo po itong isantabi. Huwag mong ipagpaliban na bukas na lang. Yes, may invitation pa lang, Panginoong Hesus. Susunod na lang, sa next week na lang, next month na lang, kaya sa next year na lang. Ang paanyaya po para sa lahat. At ito yung tamang panahon ng pagtugon. Ang ngayon. Dahil kung saan ka po umiinom, doon ka mabubuhay. Kung sino yung iniinom mo, siya ang magpupuno sa iyo. Ngayon mga kapatid, kung tayo ay lalapit at iinom, ano ang mangyayari sa atin? O ano ang resulta sa taong tumugon sa paanyaya ni Kristo? Ito yung katlong punto ng ating aralin. Ang pangako sa sumasampalataya. Dadaloy ang tubig na buhay. Matapos po nating makita ang kalagayan ng tao na nauuhaw at matapos nating marinig ang paanyaya ni Kristo na lumapit at uminom, ito po yung kasunod. Ano ang pangako sa sumasampalataya? Tuloy po natin yung verse 38 na po. Ang sumasampalataya sa akin, ang Panginoong Hesus, nagsasalita dito. Ang sumasampalataya sa Kanya. So may kondisyon. Malinaw, ang invitation po para sa lahat. Pero yung pangako, para lamang sa mga sumasampalataya. Ang Greek word po ng sumasampalataya ay pistio. To have faith. Kaya sa New King James Version, he who believes in me. Nagpapahiwatig ng isang patuloy na pagtitiwala, hindi isang beses na emosyon lang, kundi ito ay personal na pagpapasakop at pagkapit kay Kristo bilang Panginoon ng tuloy-tuloy habang nabubuhay. Hindi lang paniniwala sa isip,
at pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo, kundi ito ay pagtitiwala, yung sumasampalataya. Ito ay pagsuko, ito ay pagdepende kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung pananampalatayang may pagkilos. Pananampalatayang may katapatan at may pagpapasako. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, binigyan din ni Jesus na yung pangakong ito hindi bago. Yung pangako dito nakaugat sa mga nasa matandang tipan, nasa Old Testament. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Ang buhay na ibinibigay ni Jesus ay katuparan ng plano ng Diyos mula pa noong una. Isang buhay na hindi lamang sapat, kundi sagana. Pagpapatuloy ng talata, mula sa kanyang puso. Sa original na teksto, ang salitang ginamit ay koilia. Sa King James Version po, nung out of his heart ay out of his belly, na tumutukoy sa pinaka malalim na bahagi ng isang tao. Yan yung inner being o yung kaloob-looban natin. So, hindi puso sa emosyonal na kahulugan, yung mula sa kanyang puso na binabanggit sa talatang ito. Hindi sa emosyonal na kahulugan. Hindi lang basta damdamin, kundi sumasaklaw sa buong pagkatao. Yan yung ibig sabihin ng mula sa kanyang puso. Out of his heart. Sumasaklaw sa buong pagkatao. Ibig pong sabihin, ang pagbabagong hatid ni Kristo, hindi lamang panlabas, hindi lang paimbabaw. Ang kagalakan at kapayapaang nagmumula sa loob, sa sentro ng ating pagkatao, doon nagmumula. Kaya kung meron tayong kapayapaan at kagalakang mula sa kaloob-looban natin, hindi yan basta-basta maapektuhan ng mga panlabas na problema o kaya mga panlabas na sitwasyon sa ating buhay. So hindi lang ito, pag yung sumasampalataya mula sa puso ay hindi lang ito pagpapakita na aktibo sa relihiyon o kaya hindi lang pakitang tao lang, kundi yung nakikitang pagbabago sa panlabas nagsisimula sa panloob na pagbabago. Nagsisimula sa kaloob-looban. Bumubukal mula sa puso yung tunay na buhay na nakay Kristo. Yung buhay na nasa Panginoon, nagbibigay ng sariwang lakas, ng linis at sigla sa ating kaluluwa sa araw-araw. At sabi pa sa huling bahagi ng verse 38, ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Will flow, hindi stagnant, no? Dadaloy, hindi natitigilan, kundi tuloy-tuloy. Will flow rivers, mga ilog, plural, hindi kakaunti, yung dadaloy. Hindi gapatak, kundi sagana yung dadaloy. Ang panibagong buhay na galing sa Diyos, nagbibigay buhay din po sa iba. Hindi hihinto sa iyo, hindi titigil. At ang ilog na umaagos, nagbibigay buhay sa bawat daraanan yan. Ganun din yan sa ating buhay Kristiyano. Dapat hindi stagnant. Dapat yung buhay Kristiyano natin may pag-agos. So, kung susuriin po natin ang ating mga sarili, nagiging pagpapala din ba tayo sa iba? Nakaka-impluwensya ba sa iba na nakikita nila si Kristo sa paraan ng pamumuhay natin? Kasi po, kung sakaling walang flow sa buhay natin, kung walang daloy, kung walang agos, pag-isipan natin ito. Baka walang tunay na source sa loob natin. Dahil ang pangako dito, malinaw. Ang sumasampalataya kay Jesus. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kaya po, huwag tayong maging stagnant na attendance lang yung habol natin sa mga pagtitipon, na marami lang tayong napapakinggan at marami lang tayong nalalaman. Hindi lang yon. Hindi hihinto doon, kundi ang sumasampalataya po kay Kristo ay yung puso po binago
at yung buhay ay umaapaw na nagiging daluyan ng pagpapala. Dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngayon po, ano yung pinagmumulan ng tubig na buhay na binabanggit dito or sinasabi sa talatang ito? Ito yung kasunod na punto sa ating aralin. Ang nagbibigay ng buhay, ang banal na Espiritu. Saan nanggagaling yung tubig na buhay na tinutukoy sa ating main verse na pinag-aaralan? Ano yung pinagmumulan ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya? Sa verse 39, ngunit ito'y sinasabi niya tungkol sa Espiritu. Ang tubig na buhay o living water na binabanggit ni Jesus sa mga naunang talatang ating binasa ay hindi literal na tubig o material na bagay, kundi tumutukoy pala sa banal na Espiritu. Ang Espiritu po ang nagbibigay ng bagong buhay o regeneration. Hindi po ito buhay sa pasimula, yung katulad sa paglikha sa pasimula, hindi po ganong pagbibigay ng buhay. Kung ang kaisipan dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, yung buhay na tinutukoy dito ay yung buhay natin ngayon, yung pangkasalukuyang buhay. May pagbabago sa puso natin, kaya regeneration, nagbibigay bagong buhay, nare-rehydrate, nagpapalakas, nagpapabanal, kumikilos at nagkakaroon ng bunga. Yan po yung pagbibigay ng buhay ng banal na Espiritu. Ang buhay na ibinibigay ng Espiritu, bagong kalikasan mula sa Diyos, bagong identity. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, tayo ngayon ay ginagawang buhay sa harapan ng Diyos. Meaning po, kung may tunay na pagbabago sa ating buhay, hindi ito dahil sa sarili nating pagsisikap lamang. Kung merong pagbabago sa ating buhay, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa gawa ng Espiritu sa loob natin, Espiritong nananahan sa atin. Natatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, ang banal na Espiritu po, isang regalo o isang kaloob na inilaan na matatanggap ng lahat ng tunay na nagtitiwala at sumasampalataya kay Jesus. So, hindi po ito tatanggapin o hindi ibibigay para sa iilan lang ang Espiritu. Hindi ito ibibigay para sa mga piling tao, piling grupo lang, kundi para sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Hindi ibibigay para sa mga piling tao, tatanggapin ng mga nagsasabing elite Christian sila, kundi para ito sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya, para sa lahat. Yung pagtanggap sa Espiritu po, nagsisilbing tatak na tayo ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ang Espiritu na nananahan sa atin ay ginagabayan tayo sa katotohanan at binibigyan tayo ng lakas na mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. At ang pagtanggap natin ng Espiritu, hindi lamang po yun basta kaalaman or teorya lamang, hindi lang mababaw na emosyon, kundi isang karanasan kung saan nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga desisyon. Nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa ating karakter, sa ating pagkatao, maging sa ating pananaw sa buhay. So, malinaw po, kapag ikaw ay na kay Kristo, ang Espiritu ay nasa sayo. Ang gumagabay sa iyo sa katotohanan at nagpapalago ng bunga sa buhay mo ay ang Espiritu. Sabi pa, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu. Ibig sabihin naman ito, wala pa bang Espiritu noon? No, hindi po ganon ang ibig sabihin. Dahil ang tinutukoy dito, espesyal na pagbibigay o espesyal na pagkakaloob ng Espiritu sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Ito yung pangkasalukuyan. Ito yung personal. Sa panahon natin ngayon, ang Espiritu ay ipinagkaloob na sa lahat ng mga sumasampalataya. Ang Espiritu sa panahon natin ngayon ay nananahan at kumikilos sa buhay natin. Kasi noon, sa kanila, hindi pa ipinagkaloob.
sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. May tamang pagkakataon, may tamang panahon, may pagkakasunod-sunod ayon sa plano ng Diyos. Hindi ibinigay ang Espiritu hanggat hindi pa natatapos ang gawain at ang misyon ni Kristo. Ang Espiritu po para sa mga sumasampalataya. Ang Espiritu ay ibinigay dahil natapos na ang gawa at misyon ni Kristo. Ang Espiritu ay tanda ng kaligtasan ng mga nakay Kristo. So mga kapatid, nung si Jesus po ay namatay, nabuhay maguli at umakyat sa langit, doon natupad yung pangakong ito dito, na ibinigay ang Espiritu sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang ipinangako dito sa John chapter 7 verse 39, realidad na ito sa atin ngayon. Kaya po, yung tubig na buhay na tinatalakay natin ay hindi katulad ng mga yung get rich quick schemes. Hindi po yan tungkol sa material na kasaganaan na ipinapangako ng mundo o kaya ipinandadaya ng sanlibutan. Kundi, ang buhay na ibinibigay ng Espiritu, higit po sa pera, higit sa kayamanan. Iyan po ay bagong buhay, regeneration, bagong identity, bagong pagkatao. Yan po yung bagong buhay na ibinibigay ng Espiritu. Yung bang kung dati mabilis uminit yung ulo mo, palamura ka, ngayon may pagpipigil na. May bago na. Yung dating makasarili, ngayon marunong nang magsakripisyo. Nagmamalasakit na sa iba. Yung kung dati puno ka ng takot, puno ka ng pag-aalala, ngayon may kapayapaan na. Kung dati mapagmataas ka, ngayon nagpapakumbaba na. Ito yung tunay na saganang buhay. Isang buhay na may bunga ng Espiritu. Hindi ito manggagaling sa labas, kundi umaagos mula sa loob dahil sa biyaya ng Diyos. Umaagos na tulad ng ilog, may buhay. Umaagos tulad ng ilog, nagpapatuloy. Sa mga talata pong ito, yung John chapter 7 verse 37 hanggang verse 39, makikita natin yung katotohanan na lahat tayo nauuhaw. At walang makakapuno, walang makakapawi ng ating uhaw, kundi si Kristo. At natutunan nating may paanyaya, may invitation. Lumapit, isang desisyon, hindi aksidente, may gagawin ka. Uminom, personal itong pagtanggap. Hindi sapat yung pagkalapit. Kailangan mo palang angkinin, kailangan mong lunukin, kailangan mong isabuhay. Sumampalataya ka. At ang resulta ng ating pagtugon sa invitation na ito ng Panginoon, mapupuno yung puso natin. Aapaw, magiging daluyan din tayo ng pagpapala ng Diyos patungo sa iba. So sa loob, manggagaling sa inner being natin. Mga kapatid, kung ikaw ay nauuhaw, lumapit at uminom ka kay Jesus. Kung ang sitwasyon mo ay tila walang kasiguraduhan, sumampalataya ka. Magpasakop ka sa Panginoon. Huwag lang tayong makinig. Tumugon tayo. Mag-response tayo. Huwag manatiling uhaw. Huwag nating tiisin yung spiritual na uhaw. Huwag nating baliwalain, kundi lumapit sa Panginoon at uminom. At huwag lang tayong tagatanggap. Huwag lang tayong palaging tagatanggap na lamang, kundi maging daluyan din tayo ng pagpapala ng Diyos. Ang lumalapit kay Kristo hindi na mauuhaw at ang umiinom sa Kanya ay magiging ilog ng buhay sa iba. Muli po, huling paalala mga kapatid sa ating pagtatapos. May paanyaya. Hindi pwedeng wala kang ginagawa habang nakakaramdam ka ng pagkauhaw. May paanyaya at may gagawin kang desisyon. Lumapit ka, uminom ka,
sumampalataya ka kay Jesus. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin po ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan, isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat po muli mga kapatid. Tayo po ay manalangin.